Kumusta mga kasaliksik? Sa mga nagdaang araw, umabot na sa sukdulan ang tensyon sa pagitan ng Iran, Israel at Estados Unidos. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang serye ng sabayang airstrikes ang yumanig sa buong rehiyon ng Zagros Mountain Range. Nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog at tuluyang nagbukas ng bagong yugto ng komprontasyon sa gitnang silangan. Ang matagal ng alitan ukol sa programang nuklear ng Iran ay biglang naging aktibong entablado ng modernong digmaan sa pangunguna ng Estados Unidos at Israel. Matagal nang binabantayan ng internasyonal na komunidad ang Fordo Uranium Enrichment Facility na matatagpuan halos 260 talampakan sa ilalim ng matibay na bundok. Sa loob nito ay daan-daang centrifuge na kayang magpayaman ng uranium hanggang 60%. Isang antas na halos katumbas na ng weapons grade level kung ito'y patuloy pang papayamanin. Sa pinakahuling ulat, tinatayang mayroong hindi bababa sa 107 libra ng uranium sa nasabing antas, sapat upang makabuo ng ilang nuclear warheads kung lalampas pa ito sa 70%. 8 araw bago ang pagsisimula ng Operasyong Amerikano, inilunsad ng Israel ang operasyong pinangalanang Rising Lion, isang mapanlikhang kampanyang panghimpapawid na ginamitan ng FPTMI at F-35I fighter jets upang targetin ang mga pasilidad ng Iran sa Natanz, Isfahan, Parachin at Fordo. Bagamat eksakto at mabilis ang kanilang pag-atake, napatunayan ng Israeli intelligence na hindi sapat ang lakas ng kanilang armas upang tuluyang wasakin ang Fordo dahil sa lalim ng pagkakalibing nito sa bundok. Sa puntong ito, naging malinaw na kailangan nila ang interbensyon ng Estados Unidos upang tuluyang makamit ang layunin. Sa lihim na utos mula sa White House, 6 na B-2 Spirit stealth bombers ang iniangat mula sa Whiteman Air Force Base sa Missouri. Ang mga eroplanong ito, ang tanging strategic stealth bombers ng mundo na kayang magdala ng GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, MOP, ay pumasok sa isang covert na misyon patungong Guam, nag-refuel habang nasa ere, at pagkatapos ay tuluyang pumasok sa Iranian airspace. Ang bawat MOP ay tumitimbang ng 30,000 libra at may kakayahang tumagos sa hanggang 200 talampakang reinforced concrete bago sumabog. Hindi na ito isang limitadong strike kundi isang full-scale, coordinated, preemptive attack na may layuning ganap na durugin ang kakayahan ng Iran na magpatuloy sa nuclear weapons development. Sa itinakdang oras ng pagsalakay, sabay-sabay na bumukas ang bomb bay doors ng 6 na B-2 bombers sa himpapawid ng Iran at pinakawalan ang 6 na MOP bombs na lahat ay itinarget sa Fordo facility. Ayon sa isang matataas na opisyal ng US Department of Defense, hindi lang namin tinamaan ang target, binura namin ito sa mapa. Mula sa satellite images, kitang-kita ang malalalim na craters, usok na umaakyat mula sa kailaliman ng bundok at wasak na konkretong estruktura, mga patunay ng pagsabog na nangyari 10 metro sa ilalim ng lupa. Sa kabila ng proteksyon ng kalikasan at inhenyerya, hindi kinaya ng Fordo ang bagsik ng GBU-57, ngunit hindi nagtapos doon ang opensiba. Habang pinupulbos ang Fordo, 2 karagdagang bunker buster bombs ang inihulog sa Natanz Nuclear Facility. Isang site na una nang inatake ng Israel, 1 taon na ang nakaraan, subalit palihim na muling itinayo ng Iran. Kasabay nito, 30 Tomahawk cruise missiles ang pinakawalan mula sa isang US attack submarine na nag-ooperate sa Gulf of Oman. Tumama sa mga strategic sites sa Natanz at Isfahan. Mula sa mga before and after satellite images ng Maxar Technologies, kitang-kita ang lawak ng pinsala. Halos kalahati ng nuclear research facility sa Isfahan ang tuluyang nabura, kasama na ang dome cooling tower at ang pangunahing laboratorio. Lahat ng ito ay naganap sa loob lamang ng mas mababa sa 1 oras. Isang antas ng operasyon na nagpatigil sa hininga ng buong mundo. Habang gumagawa ng pader ang Israel sa mga air defense systems ng Iran sa loob ng 1 linggo, kaagad ding isinagawa ang pangalawang alon ng mga atake.
Gumamit sila ng Hermes UAVs at precision-guided missiles upang sirain ang mga radar stations at lumang S-200 air defense batteries. Dalawang Iranian Air Force F-5 fighter jets na armado ng AIM-9 missiles ay pinasabog habang nakatigil pa sa runway ng Kerman Airport, hindi na nabigyan ng pagkakataong lumipad. Hindi lamang ang lakas at dami ng ginamit na armas ang ikinagulat ng mga eksperto, kundi pati na rin ang walang kapantay na level ng koordinasyon. Ang plano ay eksaktong sinundan. Unang inalis ang air defenses, sunod ay tinarget ang mga mahihinang pasilidad, at sa huli ay pinulbos ang mga nuclear bunkers sa ilalim ng lupa. Ang kombinasyon ng real-time reconnaissance mula sa mga Israeli UAV at long-range firepower mula sa US Air Force ay bumuo ng isang imposibleng mapigilang pormasyong pangdigma. Sa gitna ng kaguluhan, nagpahayag si Pangulong Donald Trump ng kanyang mensahe sa social media. Fordo is gone. Sinundan pa ito ng isang matapang na pahayag, walang ibang puwersa militar sa mundo ang makakagawa ng ginawa natin. Ayon sa ulat, ito ang kauna-unahang pagkakataon mula noong Iraq War noong taong 2003 na sabay-sabay na ginamit ang maraming B-2 bombers at GBU-57 sa isang solong operasyon. Hindi biro ang deployment ng isang B-2 unit. Bawat eroplano ay nangangailangan ng daan-daang tauhan sa ground support, 2 mid-air refuelings, at koordinasyon mula sa mga base sa Pacific, Qatar at Germany. Ang lawak at lalim ng operasyong ito ay hindi lamang nagpapakita ng kapangyarihan ng Estados Unidos at Israel, kundi isang malinaw na mensahe sa buong mundo. Hindi na limitado ang aksyon at hindi na ito tungkol sa diplomasya. Ito ay isang bagong yugto ng deterrence, kung saan ang military action ang pangunahing wika. Matapos ang matinding bugso ng airstrikes mula sa Estados Unidos at Israel, agad na ikinasa ng mga international observers ang pag-assess sa pinsalang idinulot ng operasyon. Fordo, Natanz at Isfahan, ang tatlong pinakamahalagang nuclear sites ng Iran, ay tila nawasak sa loob lamang ng 60 minuto. Ngunit habang pinupuri ng Pentagon ang pagiging epektibo ng operasyon, may isang detalyeng lumutang na higit na ikinabahala ng mga intelligence analysts. Ang uranium na nakaimbak sa Fordo ay hindi nakita sa mga nasirang bahagi ng pasilidad. Sa paunang pagsusuri ng International Atomic Energy Agency, walang naitalang radioactive leakage sa paligid ng Fordo. Ang kanapit na bayan ng Qom na inaasahang maaapektuhan kung sakaling nasira ang uranium storage ay nanatiling ligtas at walang indikasyon ng kontaminasyon. Ayon sa ulat, imposible ito kung talagang nandoon pa ang uranium nang pumama ang mga GBU-57. Ibig sabihin lang yan, inalis muna ang uranium bago ang pag-atake. Bulalas ng isang analyst sa European Defense Briefing. Hindi nagtagal, kinumpirma ng Israeli intelligence ang malalang hinala. May nakita silang mga armored military trucks ng IRGC na pumasok sa Fordo 48 oras bago ang airstrike. Lumabas ang mga ito ng may mahigpit na escort at pagkatapos ay tuluyang nawala sa radar. Agad na nagkaroon ng mga espekulasyon sa mga think tanks at defense institutions. Tatlong pangunahing teorya ang lumitaw sa mga closed-door briefings. Una, ang uranium ay posibleng itinago sa isa pang underground facility sa loob mismo ng Iran. Kilala ang bansa sa pagtatayo ng mga auxiliary tunnels na hindi markado sa mga mapa, kadalasang nakatago sa ilalim ng mga residential zones. Kung nais nilang gawing untouchable ang uranium, itatago nila ito sa lugar na hindi basta pwedeng bombahin ng Israel o Amerika. Pahayag ng isang Mossad analyst. Pangalawa, may paniniwalang ang uranium ay hinati sa maliliit na bahagi, inilagay sa mga armored docks at ginawang moving targets na araw-araw ay nagpapalit ng lokasyon. Ganitong taktika ang ginamit noon ng Al-Qaeda upang itago ang chemical weapons at sensitive data sa mga disertong bahagi ng Middle East. Hindi na ito nuclear facility na kailangan mong puntiryahin. Ito ay isang convoy, palipat-lipat, mahirap i-trace, dagdag pa ng isang opisyal ng CIA. Ang ikatlong teorya, bagamat itinuturing na maliit ang posibilidad, ay ang posibleng paglipat ng uranium sa isang third-party country
tulad ng China o North Korea. Ayon sa ilang conspiratorial sources, may posibilidad daw na ang uranium ay pansamantalang dinala palabas ng Iran upang maiwasan ang airstrike. Bagamat halos imposible ito dahil sa logistical at radiation constraints, hindi pa rin ito tuluyang inaalis sa ekwasyon. Kung totoo ito, sabi ng isang analyst mula sa NSA, hindi na lang ito issue ng gitnang silangan, ito na ay isang global crisis. Samantala, habang hindi matukay ng US intelligence ang lokasyon ng uranium, nananatiling tahimik ang Israel. We have a lead, but we cannot disclose it yet, ayon sa isang spokesperson ng IDF Intelligence Unit. Sa kabila ng mga ulat na hawak na ng Mossad ang impormasyon kung nasaan ang uranium, wala pa ring formal na pahayag o aksyon na nagmumula sa Tel Aviv. Paano nila nalaman ang oras ng atake? Tanong ni Commander David Rollins ng US Air Force sa isang classified session. Wala pa namang dapat leakage ng ganong kalaking impormasyon. Alam ito ng ilang piling opisyal lamang. Ayon sa isang dating opisyal ng CIA, malamang na may mall sa loob ng Pentagon o Mossad. Ang operasyon ay top secret. Kung totoo ngang nauna nilang nailikas ang uranium, may nagbenta o nagbigay ng impormasyon. Ang pagkawala ng uranium na ito ay higit pa sa simpleng pagkukulang sa operasyon. Ang 18 libra ng uranium enriched sa 60% ay sapat upang makagawa ng 5 hanggang 6 na nuclear warheads kung mapapino pa ito sa 70%. Ayon sa IAEA, ang uranium na ito ay dating nakaimbak sa reinforced storage sa pinakagitnang bahagi ng Fordo. Ngunit walang natagpuang kahit anong bakas nito matapos ang pambobomba. Mas nakababahala pa, walang bagong signal o thermal activity na nadedetect mula sa satellite imaging. Ang Earth observation systems natin ay 0. Walang bakas ng uranium kahit saan. Hindi ito normal, ulat ng NSA sa kanilang classified bulletin. Hindi rin makapagbigay ng positibong signal ang heat sensors na kadalasang ginagamit upang matukoy ang mga enrichment process sa loob ng mga pasilidad. Kapag ang uranium na ganito kataas ang enrichment ay napunta sa maling kamay, hindi na ito digmaan ng mga estado. Ito ay digmaan sa anino, pahayag ni Senator Carl Morrison sa isang emergency congressional hearing. Sa tanong kung maaaring mapunta ito sa mga terrorist organizations, hindi tumanggi ang Pentagon. Sa halip, naglabas ito ng babala. Sa panahon ngayon, ang isang shipping container, isang lumang van o kahit isang basement ay maaaring maging nuclear threat. Ang pagkawala ng uranium ay hindi lamang teknikal na problema. Ito ay ginagawang moral at political na justification ng Iran para sa posibleng retaliation. Sa Tehran, habang sinusunog ang mga watawat ng Amerika, sumisigaw ang mga miyembro ng parliament ng kamatayan sa Amerika. Sa parehong panahon, nagdeklara ang IRGC na ang lahat ng US military bases sa gitnang silangan ay magiging lehitimong target. Kung hindi natin ito matutunton, lahat ng airstrike natin ay magiging isang nakakaalarmang pagkatalo, bulong ni General Malcolm Greaves sa isang high-level defense meeting. Pinulbos natin ang pasilidad, pero hindi ang panganib. Ngunit sa gitna ng katahimikan at paghahanap, isa pa ring tanong ang umiikot sa lahat ng sulok ng Pentagon at Mossad. Sino ang nagbabala sa Iran? At higit sa lahat, nasaan na ngayon ang uranium? Sa pagsiklab ng tensyon at pangamba, lumilinaw na ang tunay na laban ay hindi na lang tungkol sa mga pasilidad ng nuklear. Ito ay laban para sa impormasyong itinatago, laban sa oras, at laban sa posibilidad na isang araw magising ang mundo sa balitang nasa kamay na ng mga kaaway ang uranium na hindi nila napigilan. Sa gitna ng global na pagkaligalig na idinulot ng sabayang opensiba ng Estados Unidos at Israel laban sa mga nuclear facilities ng Iran, isang mas malalim at mas politikal na dimensyon ang unti-unting lumilitaw. Ang mga usok mula sa nasirang Fordo at Natanz ay hindi pa ganap na nawawala. Ngunit ang mga pahayag mula sa White House, Pentagon at maging mula sa mga oposisyong Iranian sa exile ay nagbibigay na ng malinaw na indikasyon. Ito ay hindi lamang operasyon upang sirain ang uranium, kundi isang hakbang
patungo sa posibleng pagbagsak ng kasalukuyang rehimen ng Iran. Sa isang televised address mula sa White House, sinabi ni Pangulong Donald Trump, "We will not stop until the threat is erased, not just from the ground, but from power." Sinundan niya ito ng papuri kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. "We thank Israel for standing firm with us. Together, we are changing history." Sa ilalim ng retorikang ito ay isang malinaw na posisyon. Ang estratehiya ng Amerika ay hindi na limitado sa pagpigil sa uranium enrichment. Ito ay lumalawak patungong regime change. Kasabay na mga pahayag na ito, isang hindi inaasahang paglitaw ang nagpagulo sa political landscape. Si Prince Reza Pahlavi, anak ng dating Shah ng Iran at matagal nang nasa exile, ay lumantad sa publiko at nagdaos ng press conference. Ito ang kaunaan ng pagkakataon mula noong revolusyon ng 1979 na may prominenteng royal opposition figure na nagsalita sa gitna ng direktang opensiba sa Tehran. "We must rebuild a new Iran, one that is free from oppression and free from the shadow of nuclear war." Pahayag ni Pahlavi asabay ng panawagan para sa international support to form a transitional government. Bagamat hindi hayagang inendorso ng Estados Unidos, kapansin-pansin ang timing ng kanyang paglitaw, isang senyalis sa mga analysts na maaaring may mas malalim na koordinasyon. Habang gumugulong ang mga posibilidad ng geopolitikal na pagbabagong ito, inihayag ng mga eksperto na ang pinsalang idinulot ng mga airstrike ay mas malala kaysa sa inaasahan. Ang pagdadaya ng Israeli military ay kinakailangan ng Iran ng hindi bababa sa 5 hanggang 10 taon upang maibalik ang dating kapasidad ng uranium enrichment. Bukod sa pisikal na pagkasira, nawalan din sila ng network ng mga scientists, kagamitan at mga pondong kailangan upang simulan muli ang programa. Hindi lang nila sinira ang pasilidad, sinira rin nila ang ekosistem ng teknolohiyang pang-nuklear ng Iran. Pahayag ng isang senior official sa Mossad, ang mga natipirang eksperto ay pinaniniwala ang nagtatago. Ang iba ay lumipat ng bansa at may ulat na ilang mga tauhan ay nadakip ng sariling gobyerno sa pagdududang nagbigay ng impormasyon sa kalaban. Ngunit kahit ganoon, nananatiling kritikal ang tanong, pansamantala lamang ba ang katahimikan? Habang walang direktang military counterstrike na inilunsad ng Iran, nagsimula na itong magbigay ng pahayag na puno ng galit at banta. Sa sesyon ng kanilang parlamento, sabay-sabay na sumigaw ang mga miyembro ng Death to America, habang si General Hamid Reza, tagapagsalita ng IRGC, ay nagdeklara na every American base in the region is a legitimate target. The gates of hell are now open. Gayunpaman, tila walang malinaw na plano ang Iran sa kanilang retaliation. Ayon sa isang ulat ng British intelligence, ang mga missile strikes na sinubukang isagawa ng Iran laban sa ilang Israeli border towns ay rushed and poorly coordinated. Wala ring sapat na ebidensya na ang kanilang mga missiles ay nakalibrate para sa precision targeting at karamihan ay napigilan ng Israeli Iron Dome defense system. Maaaring sinusubukan pa nilang unawain ang buong lawak ng pinsala bago sila magbitaw ng isang tunay na opensiba, sabi ni Colonel James Devers ng CENTCOM. O baka naman, naghihintay sila ng susunod na hakbang mula sa Amerika bago kumilos. Habang nananatiling tahimik ang frontline, mas dumarami ang kilos sa anino. Ayon sa ulat ng German Federal Intelligence Service, tumaas ng halos 50% ang aktibidad ng Iranian cyber units. May mga tangkang pag-atake sa critical infrastructure ng Israel at Amerika, kabilang na ang energy grids at satellite communications. Kapag hindi nila kayang tumugon sa militar, maaaring cyber warfare ang gawing pantapat, babala ni Brigadier General Adnan Khalid ng NATO. At kapag may lumang uranium na naisalba, maaaring gamitin niyon bilang blackmail o leverage sa ibang bansang hindi pa pumapanig sa US. Samantala, sa loob ng Iran, patuloy ang propaganda ng rehimen. Sa mga kalye ng Tehran, ipinapaskil ang mga larawan ng nasirang Fordo na may kasamang teksto, "We will rise from the ashes." Ngunit may mga indikasyon na ang kontrol ng gobyerno sa naratibo ay nagsisimula ng lumuwag. Sa ilang underground networks, lumalaganap ang mensahe ng mga oposisyon.
Panahon na para sa pagbabago. Ayon sa isang classified report ng CIA, ilang mataas na opisyal sa loob ng Iranian parliament ay nakikipagkomunikasyon na sa mga Western intermediaries. Isa sa mga mensaheng intercepted ay naglalaman ng direktang tanong, if we initiate talks, will we be protected? Bagamat hindi pa ito kumpirmado, ipinapakita nito may bitak na sa loob ng pamahalaan ng Iran. Sa Washington, sinimulan ng talakayin ng Kongreso ang posibilidad ng post-regime support package para sa isang bagong Iran. May mga panukala na magtatag ng Iran Reconstruction Fund na aabot sa $5 bilyong upang agad na masimulan ang rebuilding kung sakaling bumagsak ang kasalukuyang rehimen. Sa ngayon nananatiling mataas ang tensyon. Ang mga base militar ng Estados Unidos sa Qatar, Kuwait at Iraq ay nasa pinakamataas na alerto. Sa Red Sea, 5 US Navy destroyers ang nakadeploy, habang may constant surveillance flights sa Persian Gulf. Lahat ay naghihintay sa susunod na galaw, mula sa Tehran o mula sa Washington. Ang tanong ay hindi na kung makakaganti ang Iran, kundi kung magkakaroon pa ba ito ng kakayahang gumanti, at kung magdesisyon ng Estados Unidos na tapusin ang simula nilang misyon, isang bagong yugto ang magbubukas, hindi na laban sa uranium, kundi laban sa mismong haligi ng pamahalaang Iranian. Sa ilalim ng alikabok ng wasak na mga pasilidad, nakabaon ang tunay na layunin, ang pagbabago ng kapangyarihan.